Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Romeo Conchada, kay Jervin Cruz at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang palakihan na raw ng offer itong Barangay Ginebra at itong Meralco Balls para dito kay Chris Newsam. Kung titignan natin, solid na yung lineup ng Barangay Ginebra. Meron ka ng RJ Abarientos to sa point guard, sa shooting guard mo may Stephen Holt at Maverick Hanmisica. Plus nandiyan pa itong si Scottie Thompson na nagpo-point guard din. So ang tanong ng iba, bakit pa kukunin ng Barangay Ginebra si Chris Newsam? Well, simple lang ang sagot yan. Alam nating hindi 100% si Scottie Thompson. Alam nyo yung kanyang back injury pabalik-balik. At itong si L.A. Tenorio, posibleng mag-retire na yan. Alam natin yun lahat. Hindi pa naman siguro kaagad-agad. Pero hindi na kaya ni L.A. na maglaro ng heavy minutes na katulad nung dati. At yung iba nilang guards katulad ni Nards Pinto hindi naman masyadong nagagamit. At hindi naman tinatago ni Coach Tim Cone na gustong-gusto niya ang laro ni Chris Newsam. Kaya nga niya sinabi na ito ay very important sa Gilas, Pilipinas. So hindi na nakapagtataka na gusto niya mapunta yan sa Barangay Ginebra. Alam ng lahat yan. Sa panig naman ng Meralco, syempre kaya sila nanalo ng kampiyonato, malaking tulong si Chris Newsam. So hindi na rin nakagugulat na gusto nila na ito'y manatili sa kanila. So sa ngayon, kung palakihan ng offer, syempre kaya mag-match up ng dalawang yan. Dahil ang SMC at MVP Group, alam natin malalim yung kanilang tinatawag na capacity o budget. So sa ngayon, kinakailangan na lang natin maging tignan dyan ay yung mga desisyon ni Chris Newsam. Syempre, ang pipiliin ni Newsam dyan, kung parehas lang yung salary may offer, ay yung team na makapagbibigay sa kanya ng tsansa na maglaro sa kampiyonato. Ang Meralco kagagaling lamang sa championship. At ito naman Barangay Ginebra, nag-revamp ng lineup at ngayon ay magiging isa ng championship contender. Patuloy ang ginagawang negosasyon nitong San Miguel Beer at ng TNT Tropang Giga tungkol dito sa kontrata ni Mikey Williams. Of course, alam na ninyo na itong si Mikey Williams hanggang ngayon ay hindi naglalaro para sa TNT Tropa at walang kasiguraduhan kung ano magiging future niya dito sa PBA. Hindi rin eligible si Mikey na maglaro bilang import sa Japan at Korea, kaya limitado talaga ang options nito. Kung gusto nitong bumalik sa PBA, ang rights niya ay nasa TNT Tropang Giga, so hindi siya pwede maglaro sa ibang koponan. Kaya ngayon, titignan natin kung matutuloy yung mga balita na ang TNT raw willing nang i-trade itong si Mikey Williams dito sa San Miguel Beer para lamang maalis na itong problema nila sa kontrata nito dahil gusto nila talaga na maka-move on na. Pero ang tanong ngayon ay kung magkakaroon ng pagbabago dito sa TNT at sa offer na bibigay nila. Siyempre, kung ikaw ang San Miguel Beer, gusto mo makuha si Mikey Williams. Pero ang tanong, sino naman ang ibibigay mo? Dahil very risky na makuha si Mikey dahil hindi naman garantisado na ito'y maglalaro talaga. So yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nila. Pero sa tingin ko itong si Mikey Williams, kung mapunta yan sa San Miguel, papayag yan maglaro dahil kaibigan niya itong si Chris Ross. Pero syempre, sisiguraduhin ng San Miguel na yung kontrata niyan ay mag-i-stipulate na talagang maglalaro siya para sa SMB. Pero magkakatuloy yan hindi doon sa kontrata kung hindi doon sa player na kapalit. Dahil kung ikaw ang SMB, ang balita, ayaw nilang i-give up yung starter nila. Parang nung kay Terence Romeo, ang tinrade lang na San Miguel, mga bench player. So, tignan natin kung ganyan ang gagawin nila at kung papayag ang TNT na mga bench players lang ng San Miguel ang ititrade na kapalit nitong si Mikey Williams. Dahil sa ngayon, makikita natin na itong si Mikey Williams ay hindi pa rin nakatitiyak at actually, ino-offer na nga siya ng TNT sa maraming teams pero lahat ay tumanggi. So, tignan natin kung San Miguel ay papayag na.